Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Phi Tang Gani. Caption o title, PRRD as strongman on the world. Unang presidente ng Pilipinas na napasama sa Time Magazine. Panahon na nakaka-proud pa naging Pilipino. Ito, balita ito ng News 5. Panahon ni PRRD. Kasama siya, strongman of the world. Kasama yung mga presidente ng malalakas na bansa. Sa cover ng Time Magazine. Kung noon tinawag siyang The Punisher, ngayon tinatawag siyang Strongman of the World. Ano nga ba ang ibig sabihin niyan? Yan ang naksyonan. Isa si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binansagang strongman ng International Edition ng Time Magazine. Kahanay niya rito sina Russian President Vladimir Putin, Wow. Hungary Prime Minister Viktor Orban, at si Turkey President Recep Tayyip Erdogan. Wow. Lahat sila pawang may imaheng diktador. Sa artikulo sa Time na isinulat ni Ian Bremmer, inilarawan ng Pangulo na tila isang mob boss sa halip na presidente, lalo na kapag tinatalakay ang kampanya niya kontra ilegal na droga. Pero para kay UP Political Science Professor Ranjit Rai, hindi maituturing na diktador ang Pangulo base sa sistemang politikal ng bansa. He is far from being a dictator. Okay? And our system of government, unlike many of the governments that were depicted in the Time article, the leaders in that, the list of leaders in that Time article, ours is still a democracy. Nagsawa lang din daw ang publiko sa mga elitista at kapitalistang pinuno noon na hindi rin naman nasolusyonan ang mga problema ng bansa, kaya mas pinili nila ang kamay na bakal ng Pangulo. Umida si Pangulong Duterte sa cover ng Time Magazine. Isa pa. Kung noon tinawag siyang The Punisher, ngayon tinatawag siyang Strongman of the World. Ano nga ba ang ibig sabihin niyan? Yan ang naksyonan. Isa si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binansagang strongman ng International Edition ng Time Magazine. Kahanay niya rito sina Russian President Vladimir Putin, Hungary Prime Minister Viktor Orban, at si Turkey President Recep Tayyip Erdogan. Lahat sila pawang may imaheng diktador. Sa artikulo sa Time na isinulat ni Ian Bremmer, inilarawan ng Pangulo na tila isang mob boss sa halip na presidente, lalo na kapag tinatalakay ang kampanya niya kontra ilegal na droga. Pero para kay UP Political Science Professor Ranjit Rai, hindi maituturing na diktador ang Pangulo base sa sistemang politikal ng bansa. He is far from being a dictator. Okay? And our system of government, unlike many of the governments that were depicted in the Time article, the leaders in that, the list of leaders in that Time article, ours is still a democracy. Nagsawa lang din daw ang publiko sa mga elitista at kapitalistang pinuno noon na hindi rin naman nasolusyonan ang mga problema ng bansa, kaya mas pinili nila ang kamay na bakal ng Pangulo. Yun. Gandang balita, no? Nakaka-miss ang ating Tatay Digong. Talagang naiiba siya. Out of the world. Unorthodox. Out of his time. Kahit nga yung kandidatura niya, nakakatawa ngayon yung mga revelasyon ni Professor Malutikia nung kampanyahan pa. Yung mga kapwa niya kandidato naghahanda, may mga staff niya na taga-coach. PRRD, wala, siya lang daw. Walang preparasyon sa mga debate, wala yung mga, nung tawag ni Professor Tikia, yung plataforma ba yan? Or, wala. Ang kanya lang, street, smart, wido-wido. Kung anong itanong sa kanya, wala siyang pinagandaan. Basta, dinadala niya pa joke-joke. Doon mo makikita ang tunay na presidente. Hindi katulad nitong presidente ngayon na parang wala. Ang layo nitong ano. Kung strong men of the world ang ating Tatay Digong, ano naman ang presidente natin ngayon? Umamin siya, napapaiyak daw. May nabasa akong post kanina. Umamin ang Pangulo, napapaiyak daw siya sa nakikita niyang paghihirap ng taong bayan. So,
tinignan ko ang mga reaksyon, tinatawanan siya. 95% tumatawa sa kanya, hindi naniniwala na sincere siya sa pag-iyak, na naaawa siya sa paghihirap ng taong bayan. Tinatawag nila yung pag-iyak niya na crocodile tears. Ang naintindihan ko yung crocodile tears, yung buhaya, bago daw niya kainin yung kanyang biktima, tao ba yan, hayop ba yan, o ano, umiiyak siya. Bakit ka iyak? Nakakainin mo, iiyak ka pa. Kaya nga, pag tinawag kang crocodile tears, wala sa puso, wala sa ano. Oh. Ano na ngayon? Sinasabi niya, normal pa rin tayo. Ano? Normal? Dumoble na ang presyo ng lahat ng bibilhin. Normal pa rin. Ay, nakakamiss ang ating Tatay Digong. But anyway, mga kaibigan, konting tiis na lang. Dahil malapit ng 2028. Kung strong man ang ating Tatay Digong, ang kanyang anak, BP Sara, anong tawag niya? Bantayan yung babae na yan. Maldita na yan. Ayan, kaya ang dami ng takot ngayon na pag naging presidente si BP Sara, takot na takot. 1,000,000%, sabi ni Congressman Toby Chanco. Hindi nila maariglo si BP Sara, meaning nila yung mga kawatan, yung mga malita gang. Pag nagpresidente BP Sara na yan, patay kayo. Dalawa lang ang senaryo, sabi ni Congressman Edgar Erese, sa mga maleta boys either mapreso o go to exile. Wag tayong papayag na mag-exile sila. Guardian natin sila para mapanagot. So, yeah. Impeachment. Yan na lang ang balakid sa pagiging presidente ni BP Sara. And nagpahayag na si Congressman Joel Chua, very confident siya, na makakuha sila ng 1/3. Yes, 1/3. Aakyat ang impeachment sa Senado. Kaya lang, ang tanong, makakakuha ba sila ng 16 votes to convict? Diyan sila talo. Kaya tayo, relax lang tayo. It's just a matter of time. There will always be a day of reckoning, sabi ng Tatay Digong natin. Malapit na po tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna niya ang Tagalog yero. Antok na siya sa iyang balay. So, muna yung atupan nga iyang balay. Yan. So, muna yung atupan nga balay niya. Balay sa tao. So, karon na humanagyod ang balay nga Balay ni Toms. iyaha nga balay. So, maayo na gyud sada na tan-aw ken humana ang yang balay. So, makita gyud nimo na nakataod na gyud. So, makita gyud nimo ang view sa yang balay. O karon ang sa imong masulti nga nahuman gyud ang imong balay. Siyempre, api kahit ang natagaan ta, makabalay na kita kay sa pala nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko pakabalay kay nagiglula ko sa ginikanan mo sa salamat nga. So pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay? Dua. Duha imong anak. So nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ikaginta. Ano magagwardan.
salamat gid kayo kay nakabalay nako.